Pinagpalang araw sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. At narito na naman tayo para makarinig ng salita ng Diyos na gigising ng ating pananampalataya. At hindi lang basta pananampalataya, supernatural na pananampalataya na magbibigay sa atin ng supernatural na resulta sa ating buhay. Kaya samahan niyo ko mula sa umpisa hanggang sa huli ng programang ito at matuto kayo ng salita ng Diyos. Sa gabay ng banal na Espiritu, tuturuan niya kayo kung paano niyo gagamitin na mabisa ang inyong pananampalataya. At ito naman ay pwedeng bumago ng resulta ng iyong buhay. Kaya kung maaari ay ihanda mo na isang bote o baso ng tubig para mamaya ito ay basbasan natin sa ating prayer of agreements. At kung maaari, sulat mo rin dyan sa comment section ang prayer request na nais mo at mamaya ipagpipray din yan ni Pastor. Kung gusto mo na ihanda ang Biblia para mamaya pag narinig mo ang salita ng Diyos, pwede mong markahan sa Biblia mo at i-meditate mo. Kaibigan, itong programa na ito ay magiging pagpapala para sa iyo for sure. So gusto ko na hikayatin ka rin na i-like at i-share mo itong programa na ito sa iyong Facebook timeline, sa iyong messenger group. And by faith, sino man makanood ng programa na ito, sila rin naman ay magiging pinagpala. Kaya pakiusap, paglingkuran natin ang Panginoong Diyos at sundin natin kung ano ang kanyang kalooban. So, gawin mo na ikaw na nagdurusa, naghihirap, tumawag ka sa ating helpline, mag-reach out ka, sabihin mo sa amin yung mga problema, ang inyong mga kahirapan, at may pagpipray ka ng pastor, at ikaw ay pwedeng bigyan ng counseling. And by faith, itong problema na ito ay mareresolbahan. Amen? So, maghihintay kami sa iyong tawag sa ating helpline. Pakiusap, magbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program pagkatapos ng video na ito. Panoorin nyo ngayon. The first 9 Sundays of 2024, the Sundays of the 9 Beatitudes. Gospel of Matthew chapter 5 from verse 1 to verse 12. Now seeing the crowds, he went up on a mountain, and when he sat down, his disciples came to him, and he began speaking and taught them, saying, Sunday, January 7th. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sunday, January 14th. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Sunday, January 21st. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sunday, January 28th. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sunday, February 4th. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Sunday, February 11th. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sunday, February 18th. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Sunday, February 25th. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Sunday, March 3. Blessed are you when men revile you and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be very glad, because great is your reward in heaven, for in this manner they persecuted the prophets who were before you. It's going to happen only at the UCKG near you. You are welcome.
voice of faith, turn down the voice of fear. The voice of faith makes evil thoughts disappear. The voice of faith brings assurance and peace, confidence into our hearts that the victories will come. The voice of faith is much stronger than a rock. Even when we face the storm, our house will never fall. The voice of faith is much stronger than a rock. Even when we face the storm, our house will never fall. The voice of faith, turn down the voice of doubt. The voice of faith is unchanging assurance. The voice of faith brings assurance and peace, confidence into our hearts that the victories will come. The voice of faith is much stronger than a rock. Even when we face the storm, our house will never fall. The voice of faith is much stronger than a rock. Even when we face the storm, our house will never fall. The voice of faith is much stronger than a rock. Even when we face the storm, our house will never fall. Nagbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program at ngayon tumungo tayo sa message para sa tanghali na ito. Ano ba ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Basahin natin dyan sa aklat ng Matthew chapter 8 verse 16. Nakasulat dyan ay ganito: Nang magtatakip silim na ay maraming sinasaniban ng masamang spirito ang dinala ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang ay pinalayas niya ang masasamang spirito at pinagaling ang mga may sakit. Ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. So dito naunawaan natin na ang may gawa ng mga problema, kalungkutan, sakit at pagdurusa ng tao ay ang mga demonyo, ang mga masamang spirito. Kaya nga ang mga tao, dinala nila ang mga tao na may mga iba't ibang klaseng mga problema, mga sakit, mga pagdurusa, mga problema na pinanggagalingan nila ng kanilang kalungkutan. Dinala nila ito sa Panginoong Jesus. At ang ating Panginoon na nakakaunawa ng spiritual na labanan, spiritual na gera na nangyayari sa mundo. Alam ng Panginoon na ang cause ng problema ng mga tao ay ang mga demonyo, ang mga evil spirits. Kaya nung nilapit sa Kanya ang mga ito, ginamit niya ang Kanyang pananampalataya at sa pamamagitan ng Kanyang salita ay pinalayas niya ang mga demonyo. Ang mga taong ito na dinala kay Jesus ay tumanggap ng kalayaan sa lahat ng trabaho ng masama o puwersa ng kadiliman at sila rin naman ay tumanggap ng kalayaan sa kanilang mga problema, pagdurusa. Silang lahat ay tumanggap ng kagalingan sa kanilang sakit at nagkaroon ng bagong buhay. So, ganun din naman ang ginagawa natin pag-araw ng Friday sa ating Universal Church, sa ating health center sa buong mundo, kung saan ginagamit ng mga lingkod ng Diyos
tumanay bishop o pastors o mga assistant ang salita ng Diyos para labanan ang masama, ang puwersa ng kadiliman, labanan ang mga demonyo, evil spirits na nagkukos ng problema ng mga tao. That's why every Friday, we are inviting all people na magpunta sa ating simbahan at tumanggap ng prayer for deliverance o panalangin ng kalayaan sa lahat ng trabaho ng masama. So kapag ikaw ay nag-attend sa service na ito, ay pinapasa namin sa inyo yung faith na hindi mo dapat tanggapin ang problema, hindi mo dapat tanggapin ang trabaho ng masama, ng puwersa, ng kadiliman sa iyong buhay, na kailangan mo itong labanan. At kasama ang mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng gabay ng Holy Spirit, mga layunin na ginagawa natin every Friday, ang mga tao na nagpupunta, sila ay tumatanggap ng kalayaan sa mga demon possession, sa lahat ng mga spiritual problems, or even sa mga physical na mga problema nila. Ang mga tao nagpupunta sa service na ito, sila ay gumagaling, sila ay tumatanggap ng himala, sila ay tumatanggap ng kalayaan sa napakarami nilang mga problema, at higit sa lahat, tinatanggap din nila ang bagong buhay at ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Kaya tinatawag ko ang dalawang klase ng tao. Una ay yung mga demon-possessed. Alam mo na ikaw ay merong problema, napakahirap, napakabigat, hindi mo alam kung paano mo ito re-resolbahan. Sinubok mo na ang maraming paraan para ikaw ay magtagumpay dito. Pero hanggang ngayon, problemado ka pa rin. Nagdurusa ka pa rin. Puno pa rin ng kabigatan ang iyong buhay. So ano ang kailangan mong gawin? Ikaw ay magpunta sa church. Ikaw na mayroong sakit, ikaw na mayroong insomnia, ikaw na depressed, ikaw na mayroong problema sa iyong marriage, o mayroong kang addiction, siguro mayroong kang problem sa iyong finances, mayroong kang kamalasan, tingin mo ikaw ay nakulam at nasa ilalim ng sumpa, pwede kang magpunta sa service na ito. Welcome na welcome ka. At yung pangalawa na gusto kong kausapin ay ikaw na katulad ng mga tao na yon, na nagdala ng mga taong demon-possessed sa Panginoong Hesus. Siguro ikaw ay minsan na naka-attend sa service na ito. Either ikaw mismo ang nagpunta o may nagdala sa iyo. At in this service, na-experience mo ang power ng Diyos. Ikaw ay tumanggap ng kalayaan sa iyong mga demonyo sa buhay mo. Ikaw ay nagkaroon ng tagumpay sa iyong mga problema, gumaling sa iyong sakit. Ikaw ay nagkaroon ng solusyon sa iyong mga problema. Ikaw ay nagkaroon ng kagalakan mula sa depresyon. So, ang buhay mo ay nagbago dahil sa pag-attend mo ng service na ito. So, ikaw naman ang gagamitin ng Diyos katulad ng mga tao na yon para dalhin itong mga tao na, alam mo, na sila ay demon-possessed. Sila ay dumaranas ng problema, kabiguan, sila yung mga taong tila sila ay talunan, ang buhay nila ay miserable. So anong gagawin mo? Dadalhin mo sila sa church. Kung ikaw ay malapit sa ating simbahan, sa ating main church, main cathedral, located sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. So magpunta ka. Meron pa tayong alas 3 ng service, alas 5 service, at alas 7:30 ng gabi. And also, kung ikaw ay malapit sa ating mga branches, you can check sa ating website, sa mga addresses, yung pinakamalapit na UCKG Health Center. So, magpunta ka. Magpunta ka ngayong araw na ito. You can call yung ating helpline at tanungin mo kung ano yung oras
ang susunod na service o yung main service doon sa ating help center na yon, doon sa branch na yon. Amen? Kaibigan, nakasulat sa Biblia, ang laban natin ay hindi sa laman, sa dugo. Ang laban natin hindi pisikal o sa kapwa natin. Ang laban natin ay hindi sa kung sino-sinong tao diyan sa labas. Nakasulat sa Biblia, ang laban natin ay kontra sa mga makapangyarihan, sa puwersa ng kadiliman, sa mga masama na nasa himpapawid, sa mga masamang spirito na nagkalat sa paligid, mga demonyo. So itong mga spiritual na kalaban na ito, itong hindi nakikita ng ating pisikal na mata, pero sila ay nag-i-exist dahil ito ay nakasulat sa Biblia, nakasulat sa salita ng Diyos. Even ang Panginoong Hesus, nakikipaglaban sa lahat ng mga ito. Yung kanyang ministry ay para tulungan yung mga tao na lumaya sa lahat ng trabaho ng masama. Even siya ay namatay sa krus. At doon sa krus, tinanggalan niya ng kapangyarihan, ang puwersa ng kadiliman, ang masama. Pinagaling tayo sa sakit, inalis ang ating kalungkutan, at tayo ay kinuha sa miserabling sitwasyon. Pinalaya niya tayo sa lahat ng kamay ng masama. So, kaibigan, gawin mo ito. Gawin mo magpunta ngayong araw na ito. And in this year of 2024, ito ang magiging vow mo sa Diyos. Every Friday, magpupunta ka sa pinakamalapit na UCKG Health Center sa iyo. And by faith, kapag magpunta ka, mag-attend ka ng service nito every Friday ng taon na ito. Sinasabi ko sa iyo, may kita mo ang pagbabago, ang transformasyon, may kita mo ang tagumpay sa lahat ng iyong mga laban. Even, ikaw ay talagang magiging set free sa lahat ng mga evil spirits na nagtitake possession sa buhay mo at ikaw ay mapupuspos ng banal na espiritu. Amen? Again, tinatawag ko kayo. Ikaw na demon possessed, maraming problema, nagdurusa, puno ng kahirapan, magpunta ka. At ikaw na, dati ka ng demon possessed, pero naging malaya, nagtagumpay, magdala ka ng tao every Friday sa Universal Church. And by faith, ang masama ay mapagtatagumpay mo. Ang mga problemang ito ay matatapos. Amen? So, kaibigan, ito ang mensahe para ngayong tanghaling ito. Kung meron kang tubig, kunin mo ngayon at gawin natin itong prayer of agreement. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Hello everyone, may God bless you, may God bless your family in the name of Jesus. Well, I'd like you to prepare your glass of water and now let's make the prayer. Yes, and I do believe right after this prayer, the power of God will come to you and you are going to be blessed in Jesus' name. Okay? So please close your eyes if it's possible and now let's talk to Jesus. My God and my Father, in the name of your Son Jesus, here we are before your holy and almighty presence. Because we know, my Father, that you are the only one who can help those people who are watching us. There are people now, my God, who are watching us and they are sick, they are feeling down, and they have nothing else to do. You are the only one who can help those people. And I ask you, oh Father, on behalf of each one of those who are connected in this prayer. So there where you are, my dear friend, I bless this water. Yes, and I declare at this very moment that this water, it is the power of God for you and also for your family. There where you are, you can drink right now from this holy water in Jesus' name. Yeah, and there where you are, receive now the power of God, receive healing, receive your blessings. Yes, receive now, the victories you need in your life and also in your family, and those who believe and agree, you can say amen and I believe. Amen. Amen. So you are blessed, your family is blessed, and I just want to let you know that our UCKG here in Tarlac, it's open
every single day for you and to help you. Now you can see very well our location. It's here in Benrick Square, building after Nedo Street. You know, it's a very easy location. You can find us here, and for sure, my dear friend, the power of God will come to you and your life will be a new life. May God bless you and see you for next time.